Musta, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So sa hapong ito, share ko lang po sa inyo. Ito ang ating ampalaya na survivor sa bagyong Maymay at saka sa 17 days old na pag-ulan. So sa araw na to mga ka-farmers, kung uulan mamaya pang 18 days na. Okay, simula sa araw na umulan mga ka-farmers, no? Hanggang ngayon tuloy-tuloy po. So ngayon ito po ang i-share at ibabahagi ko po sa inyo. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at simbang bansa, sa lahat kong mga viewers, viewer at commentator, lalo na sa ating mga subscriber, maraming salamat po no sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So dahil po sa inyo 17,000 subscriber na po tayo sa ating YouTube at saka 51,000 sa ating FB. So maraming salamat po no mga ka-farmers. So ngayon nagpapahakot po tayo ng pusti para sa ating mga bell pepper at saka sa ating siling sigang, kasi lagyan natin ng trellis at saka tatalian mga ka-farmers para kung halimbawa ay magkakabunga siya, hindi makalapat sa mulching o sa lupa, kasi maraming mabubulok pag malalapat sa lupa. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayon samahan niyo ako para ipapasilip ko po sa inyo. Ito po ang ating ampalaya na 2 hektarya, kung saan kunti lang ang ating pitas dahil ito po ay bubog no sa sobrang mga pag-ulan o hangin. So buti na lang sa awa ng Diyos mga ka-farmers ay nakakabunga. Hindi naman natin ito masabing marami, at least mayroong bunga. Ayan mga ka-farmers. So naninilaw na mga ka-farmers, kasi alam mo naman ilang araw ang pag-ulan no, dala ni hanging amihan mula pa ni bagyong Maymay. So hanggang ngayon, so malinis naman po ang ilalim kasi pinapatabasan po natin sa ating mga tawan. So ngayon may mga bunga na Sana nga mga ka-farmers ito ay magka-recover, kasi nagpapa-spray na po tayo din ng fungicide kanina, 6 na drum, and then nakapag-fertilizer na po mga ka-farmers. So yung mga pananim natin dito lahat halos nabugbog no sa walang tigil na pag-ulan. Yun, may mga bunga pa. So yan na po ang makikita natin no, sa bawat linya. Nag-umpisa nang may bunga sa gitna pero hindi masyadong marami, dahil ang mga bunga mga ka-farmers no, yung umulan ay namamatay sila hindi na tumubo mga ka-farmers. Kunti lang ang nakakalusot, at least mga ka-farmers meron. So maraming mga maliit na bunga hindi tumuloy. Yan mga ka-farmers, magkatabi pa. Yan no, tingnan mo mga ka-farmers. So yun po, dahil bugbog sa hangin, yan patay ang mga bunga. Yan ang mga nangyayari sa tanim na sobrang stress, kasi basa palagi ang lupa at saka naninilaw na no. Pero okay lang yun mga ka-farmers, kasi sa araw na yun umiinit na no. Yan, umiinit na mga ka-farmers Pero kung ulan rin mga ka-farmers ang lupa sobrang basa pa, yung gitna hirap natin daanan, kasi sobrang putik So ito mga bago, sana nga hindi ito mabugbog sa ulan. Ito para tumuloy. Yan. Sabi mga farmers, basa pang ilalim. So konti na lang ang mga bunga sa kilid, karamihan na sa gitna ng mga ka-farmers. Pero hindi natin masabing marami, dahil ito ay sobrang stress sa patuloy na pag-ulan. So okay lang yun mga ka-farmers, at least meron pa kaysa nadapa no. Yung mga kasamahan nating mga farmers dito
nagtatanim ng mga gulay, yung mga ano nila ay nadapa. Ang sa atin mga ka-farmers hindi naman nadapa dahil ito po'y pusting buo ang ating ginagamit, no? Yung mga malalakay. Ayan, may bunga pa naman mga ka-farmers na napakaganda, no? So at least mga ka-farmers hindi nadapa, sana ay makapag-survive. So mga ka-farmers, kung hindi lang ito bumaba sa loob ng mga isang buwan, madali lang itong makabawi, no? Kasi ang hinihingi ko dito mga ka-farmers 6,000 kilos lang. So apat na harvest, kung makakuha ko ng 6,000 kilos simula ngayon, bawi na ang gasto. Alam, kasi tag 100 to 120 po ang kilo. So yun po mga ka-farmers, makakabawi na po tayo. So yung unang harvest natin hanggang sa pang pitong harvest, yun na po ang ating tubo. So kung may apat pa na magkasunod na tag 1,005 mga ka-farmers, kahit 1,005 lang, kasi naka 2,000 na tayo din 1,800, no? Sa isang harvest lang. Kung may mga apat na magkasunod, wala na, bawi na mga ka-farmers. So pag makabawi na yung unang harvest hanggang 7, yun ang tubo natin. So masaya na tayo dyan mga ka-farmers, kasi sa linggo na yun mga ka-farmers, nagpitas tayo, no, sa araw ng naka 150,000 tayo sa isang harvest lang. Yan. So grabe mga ka-farmers, kita nyo gaano ka basa, kaya to naninilaw. Kilang, no? Kasi kung hindi to binagyo, hindi inulan, hindi tumaas ang presyo ng mga gulay. So yun ang sabi ko mga ka-farmers, na marunong tayong magpapasalamat. Yan, oh, kita nyo malungkot sila, pero may mga bunga sa gilid kasi palaging basa ang gitna, oh. Tingnan mo, may mga tubig pa. Ito mga ka-farmers, na pag apakan mo dyan, mga isang dampal siguro ang lalim sa putik dyan. Yan. So kaya tayo naikot dahil lumabas na siya ng araw at medyo tuyo na ang daanan. Sa gitna hirap ka makadaan, sobrang putik. Ayan. So ito ang ating taniman ng mga gulay, kung saan pinapalinisan natin, hindi pinasabuyan ng fertilizer. Yan, mga fertilizer. So ngayon ang ating trabahuin ang bell pepper naman, at saka ang ating siling sigang, dahil po'y nag-order na po tayo ng tie wire. I-deliver, no, pinapalalamove. Meron tayong in-order na 8 rolyo. So sa planta mismo natin in-order mga ka-farmers, kasi makakamura tayo doon, nasa 2,000 ng kapin, kaysa bumili tayo sa hardware din, sobrang mahal. Ang presyo po ay aabot ng 5,004. Nagtanong na ako dalawang tindahan. So yan, dumiretso na lang po ako, no, sa Steelworld Corporation, kung saan doon ako nag-order ng tie wire galvanized number 14, kasi galvanized po na tie wire ang ating gamit. Kung ang ating ginagamit din ng mga ka-farmers yung tripline na black twine, baka bumagsak na ito sa lakas ng hangin. So ang ginagamit natin is tie wire na number 14 at saka 12. So yung balagbag yun ang 12, at saka yung simula din papunta dun sa isang dulo, yun ang number 14. Ayan. So may mga marami pang malilit na bunga mga ka-farmers ito. Sana nga mga ka-farmers na mapalaki natin itong maayos, kasi pag mapalaki natin itong mga ka-farmers, makaka-harvest pa din tayo uli ng marami. Yan. Pero yung iba wala ng pag-asa mga ka-farmers, oh. Patay na, daming patay yung magkatabi lang. So dahil po, no, sa walang tigil na pag-ulan. Gilid po ito sa kagubatan. So maraming nagsabi na ganda ng ampalaya mo, sir, mataba pa siguro ang lupa. Correct po, mataba pang lupa, pero may problema. Ano ang problema? Adobe po ang ilalim, matagal mag-absorb. So yan, kawawa ang ating mga tanim. Ang daming mga malit na bunga.
Dito banda marami-rami ng bunga. Yan. Pinapalinisan natin to sa ating mga tauhan. Pinapatabas natin ang mga damo. Yan. Sobrang dilaw din eh. So yun po ang pinsala sa bagyo, no. Naninilaw ng sobra ang ating mga dahon sa talong, palaya. So hindi siya nakabunga po ng marami. Okay lang yun mga ka-farmers. Ang importante, kahit konti lang ang bunga, konti lang ang trabaho, mahal naman ang presyo kaysa marami tayong ani tapos tag 25 lang ang kilo. Kasi alam nyo mga ka-farmers, yung ganito kaluwang taniman, 2 hektarya na ang palaya, kaya to mag-harvest ng 6,000 to hanggang 8,000. So ganyan kadami. Subok na sa maraming bisis. Yan. So nung ako'y nagtanim ng ampalaya na 7.8 hectares, kulang ng konti mag 8 hektarya, araw-araw ako mga-farmers may harvest na. So ngayon 2 hektarya, bukas 2 hektarya, sunod araw 2 hektarya. And then yung tatapusin. So araw-araw ako may pitas, parang walang katapusan. And then ang 2 hektarya mga ka-farmers na tulad nito, kayang mag-harvest ng 5,000, 6,000, 7,000 hanggang 8,000. Kaya tansya ko na mga ka-farmers na ang ganitong kaluwang basta mapaganda lang natin. At walang problema, normal lang ang panahon, walang mga bagyo, walang sobrang pag-ulan o hangin, ay kaya din magpitas ng ganyan ka dami. Kaya nga sa pagpa-farming, ang masabi ko, may pera din dito basta alam lang natin. Pero kung wala tayong alam mga ka-farmers, malulugi ka. So yun lang siguro ang may sure at maibahagi ko po sa inyo sa araw na ito, dahil simula doon sa isang gilid papunta sa isang gilid, naglagat ako at pinapasilip ko sa inyo ang bawat linya. So ngayon mga ka-farmers, nandito na po tayo sa taniman po natin ng talong, kung saan ang luwang nito ay mahigit kumulang 2 hektarya. Ayan mga ka-farmers, ang ating talungan. Yan. Din ang ating ampalayahan ito, mga 2 hektarya din hanggang sa damuhan doon. Okay, yun na siguro ang may share at mabagi ko sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you.